will you be able to effect reforms in our environmental laws and our mining laws that would at least give a bigger power to the local government units in terms of approving mining permits? Ano po? Baka pwede magkaroon ng joint agreement or sa approval ng ating mga mining permits, and also a realistic and equitable share of the revenues coming from the utilization of our natural resources. Thank you for the question, Mayor. Yung number one, in terms of revenue sharing, I understand it's already in the law. No? And the idea there is, kami yung sinasabi namin, gawin yung tama. So ano ba yung tama? No? Chief Executive ka, patupad mo yung batas. Bakit? On a moral basis, no? Kung sakasakali sa inyo po yung oil, at saka yung natural gas, kung sakasakaling, well, sama na natin for all mineral resources, no? Pag nagkaroon ng environmental degradation, no? Kayong sisisihin una, kayo ang baka walang kakayahan na tugunan yung oil spill, for instance. But balik ko nga ako, no? Kung merong responsibilidad na idadagdag, na ipataw sa inyong balikat, ibigyan naman kayo ng kakayahan na magampanan yung responsibility na yun. Huwag naman po kayo parang sundalo nung araw ng World War I sa Russia, pinaabante ka sa kalaban, tapos sinabi, pulutin mo yung rifle nung nahulog sa harapan mo. No? Maling-mali naman ho siguro yun. So, balik tayo, no? May batas ho sa revenue sharing. Yung punto ho sa mining, no? Yung approval, or logging for that matter, yung DNR ho ang may responsibility sa kasalukuyan, no? Parang final authority, at hindi ho sumasama do sa empowering the people na concept po natin yan. Pero meron naman ho sitwasyon na kung saan talaga nagiging hadlang sa hindi magandang dahilan ng ang isang pamumuno dahil baka hindi niya type yung mukha nung nag-a-apply, baka kontra interest niya na sa politika, etc. No? So kailangan naman po may mekanismo rin na kung saan kung talaga magiging kapakipakinabang doon sa isang komunidad, ay mapatuloy po yun. So ang ini-envision ko po dyan, pag meron dispute, magkakaroon po ng cabinet level na arbitration committee kung saan yung DNR ang isang panig at yung LGU ay nasa kabilang panig, magkakaroon ng parehas. Ngayon, pag imumukahin po natin yung LGU at saka yung national government yung magiging pantay, mukhang hindi ho yata pwede sa mga batas natin yun, no? Dahil ititreat mo na equal na. At hindi ho nakalagay sa Constitution ko, equal po yung LGU, subordinate unit. No? So, at the same time, subordinate ka siya, pero subordinate who will bear the frontline responsibility, dapat ito maging responsive naman po yung national government doon sa concerns. And if it's legitimate, no, if the concerns and the issues are legitimate, then I can assure you, no, we will go to that portion of government that is really in the right. No? Sundan namin yung ano ba yung kakapakinabangan na nakakarami. At sa totoo lang, pag tayo umiikot sa Pilipinas, sa tinitingnan nga natin, sa inyo po sa Palawan, lalo yung pag-sasalba nyo ng ating mga puno po dyan, no? Panahon po ng aking ina, pag tayo nasakay sa aeroplano, ang dami po nating lugar na dati, di ba, meron yung talagang primary forest cover yata ang tawag. Ngayon, grass cover na lang, nasusunog pa yung grass. No? Medyo talagang may hesitancy ako ng konti. No? Kung hindi natin ma-enforce sa selective logging ban, baka nga mas madali na yung total logging ban. Para naman lahat ng other distraction hindi mangyari. Pero that again, no, will be subject to further studies and discussions, especially with all the communities. No? Thank you po, Mayor. Thank you, Sen. Kayo po ba ay pabor sa pagpapalit na salag ng batas, at kung kayo po ay pabor ay sa papaanong paraan? At ano po ba ang mga pagpapalit sa saligang batas na inyo pong isusulong para namang makatulong sa aming mga municipal government? Yung sa pagpapalito kasi, Meryl, number one, yung pag pinalitan natin yung saligang batas, maski na sa short term, mula akong tatanggi na magkakaroon ng disruption. Ano po ibig sabihin? Papalitan natin lahat ng parte ng ating mga batas na nagmumula sa saligang batas na hindi na sumusunod sa alituntunin po at patakaran ng saligang batas. Ano po yung short-term disruption? Yung mga negosyante pong gusto mag-invest, magbabago yung rules and regulations. Hindi naman susugod dyan habang ginagawa yung rules and regulations. Hihintay muna lang matapos yung rules and regulations. At pagkatapos dun, doon na lang po sila magdidesisyon, pwede ba kami pumasok dyan o hindi under this new set of rules and regulations. So, inarguably, at the first onset, papalitan mo yung pundasyon ng batas natin, klaruhin muna, kailangan bang palitan. Okay? So, lahat ng debate yung how Hindi maliwanag sa akin yung why. Sa economic provisions yung sinasabi, parati sinasite yung mining.
Alam naman po natin, after the Supreme Court decision, talaga napayagan na yung mining na hindi po ginalaw yung saligang batas. No? So, balikan ko lang, itong dokumentong to, imperfect. Gawa ng imperfect beings. Pwede yung improve. Habang ini-improve ba natin yan, nakakasiguro tayong gaganda. Baka lalo sumama. So, sa umpisa po, mag-organize na tayo ng debate, national debate, na kailangan bang palitan. After nung palitan, kung ang desisyon na nakakarami, palitan natin, ang modong mas gusto ko yung Constitutional Convention. No? Tapos kung pwede nga ho, para hindi naman maging open-ended, no? Although hindi raw pwede, sabi ng mga abogado, hindi pwede i-limit yung pagbubukas ng Constitution sa ilang bahagi lang. Pag binuksan natin, pwedeng palitan lahat ng provisions ito, baka pwede ho natin magkaroon ng social contract na i-limit natin to certain changes. And marami ho tayong pwede makita dyan. For instance, may marami hong dumadaan sa Commission on Appointments. No, dati ho, nung bago martial law, pati ho yung PC na opisyal, dumadaan dyan. Under the current Constitution, under the rulings of the Supreme Court, yung PNP po hindi na nadadaan sa CA. Na siyang isang pwedeng check and balance. Pwede hong palitan natin yon kung papasok tayo sa pagpapalit ng saligang batas. Yung powers ng presidency, no? Itong mga state of emergency i-declare na hindi maliwanag sa Constitution. Mukhang dahil maliwanag na tayo sa martial law, maliwanag tayo sa suspension of writ of habeas corpus, may mga safeguards na. Itong state of emergency na bigla-biglang pinapataw, wala akong nagche-check, yung pag-impose ng curfew, for instance, yung curtailment of movement of the citizenry na bawal po sa Article 3 ng ating Constitution, nangyari. So, kailangan din yata ma-institute natin yung safeguards na pag meron kang creative at inventive na chief executive, pwedeng ma-curtail yung mga rights ng ating mga mamamayan. No? At, no? Pwede ho natin improve lahat ng ginawa ng tao dahil yung tao nga ho hindi perfectong being. No? At yung, balikan ko lang ho, meron talagang cost pag pinalitan natin yan. Yung cost po doon, yung tinatawag na lost opportunity, yung trabaho na pwede nangyari na o pinapakinabangan na ngayon na maghihintay. At marami pa ibang programa na pwedeng maalantala dahil inaayos pa nga ho natin yung pundasyon. So, bago lang ho natin guluhin yung lipunan, manigurado lang ho tayong kailangan ngandaanan to. Maraming salamat po. Thank you. Now, how will you provide LGUs with greater fiscal autonomy, like independent transactions with financial institutions?